Noong 1979, bumagsak palabas ng orbit ang Skylab Space Station. Karamihan sa mga debris nito ay nasunog habang muling pumapasok sa atmosphere ng Earth. Pero may ilang piraso na bumagsak pa rin sa lupa. Sinabi ng NASA na na-recover nila ang lahat ng bahagi nito, pero mali sila. Noong 2007, sa Western Australia, mabilis na nagbibisiklete si Enos papunta sa isang gas station habang may malakas na sandstorm. Agad niyang tinawagan ang biochemist na si Martens, na kasalukuyang nasa Italy. Desperado siyang nagpaliwanag na sinubukan na niyang kumausap ng ilang tao sa NASA, pero lahat sila ay hindi siya pinapansin. Sinabi niya na namamatay na ang mga lokal dahil may kung anong lumabas mula sa tangke ng Skylab na bumagsak sa Australia 18 years ago. Sinubukan pang magtanong ni Martens para sa mas maraming detalye, pero lalo pang lumakas ang bagyo kaya naputol ang tawag. Pagkalipas ng 27 hours, dumating si Martens sa parehong gas station at nakilala sina Major Robert at Lieutenant Trini, na nagtatrabaho para sa Defense Threat Reduction Agency o DTRA. Ipinaliwanag ni Martens na ang tangke ay ipinadala sa satellite kasama ang isang parasitic fungus na kayang mag-adapt mula sa isang species papunta sa iba. Pero hindi niya iniisip na iyon ang fungus na lumabas ngayon. Itinuro niya na wala ng sino man ang nakapasok sa lugar mula ng tawag ni Enos, na ibig sabihin ay patay na ang lahat. Matapos mag-inject si Martens ng gamot sa sarili bilang proteksyon laban sa mga lethal allergens, nagsuot silang tatlo ng hazmat suits at nagsimulang maghanap sa lugar habang nakaon ang kanilang body cams. Nagtaka si Trini kung bakit nagpadala ang NASA ng mapanganib na organismo sa space. Kaya ipinaliwanag ni Martens na gusto nilang gumawa ng antifungal medication para sa mga astronaut. Binilang ng grupo ang 14 homes at 12 cars, pero wala silang nakitang kahit isang tao. Kalaunan, nakita nila ang tangke at napansin ni Martens na sinubukan pala itong linisin ng mga lokal gamit ang folkloric solution na gawa sa potatoes at dish soap. Matatagpuan ito sa loob ng isang building na tinatawag na Skylab Museum, na puno ng lumang newspaper articles tungkol sa bumagsak na satellite. Gamit ang magnifying glass, nakita ni Martens ang maliliit na bitak at na-realize niyang pumasok sa loob ng tangke ang potato mixture, kaya napakain nito ang fungus. Kapag nadagdagan pa ito ng kahit kaunting tubig, madali itong dumadami. Sa isa ng mga bitak, napansin ni Martens ang isang berdeng mantsa. Hinawakan siya ni Robert habang mas malapitan niyang tiningnan ito at nakumpirma niyang lumaki at nag-mutate na ang berdeng fungus. Biglang gumalaw ang fungus at tumalon papunta sa kanila kaya napaatras si Martens sa takot. Sa mismong sandaling iyon, sinabi ni Trini na may nakita siyang bangkay, kaya agad na pumunta si Martens sa kanya nang hindi namamalayan na may fungus nang dumikit sa kanyang botas. Unti-unti nitong tinunaw ang sapatos at pumasok sa loob ng hazmat suit. Sa bubong ng isang bahay, nakita nila ang isang bangkay na wasak ang buong chest cavity. Hati-hati rin ang mga buto sa bungo nito. Tumingin sa paligid si Robert at nadiskubre niyang lahat ng lokal ay patay sa ibabaw ng mga bubong, at pare-pareho ang kanilang mga sugat. Nagkaroon ng teorya si Martens na pinapanta ng fungus ang mga tao sa mga bubong para hintayin nilang sumabog ang kanilang mga katawan. Sa ganoong paraan, mas mabilis itong makakapagparami at kumalat. Biglang nabiyak ang ulo ng bangkay at bumungad ang napakaraming fungus sa loob nito. Pagkatapos noon, bumalik si Martens sa tangke para kumuha ng sample habang ipinapaliwanag na may kung anong spore ang posibleng nakapasok sa shell matapos ang re-entry. Ibig sabihin ay may bagong species ng isinilang. Nang masecure ang sample, agad silang umalis sa lugar. Habang pumapasok ang fungus sa katawan ni Martens, nagsimula siyang makaramdam ng sobrang init at naamoy niya ang parang sunog na toast sa loob ng kanyang suit. Hindi nagtagal, nahilo siya kaya hirap na siyang maglakad, at pagkatapos ay nagsuka siya ng berdeng fungus sa loob ng kanyang helmet. Pagkatapos noon, tuluyan nang nakontrol ng fungus ang utak ni Martens at paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang, spread. Mabilis na tumakbo si Martens papunta sa sasakyan habang inilalabas naman ni Trini ang kanyang baril. Pero itinulak siya ni Robert nang paandarin ni Martens ang sasakyan papunta sa kanila. Nabundol nito si Robert at nasaktan ang kanyang likod kaya hindi na siya makagalaw. Nang subukan ni Martens na agawin ang baril, nakipaglaban si Trini sa kanya pero nabigo rin siya. Matapos makuha ang baril, lumayo si Martens sa dalawang ahente at sandali siyang nagkaroon ng malinaw na pag-iisip. Inalis niya ang air tube mula sa kanyang suit at binaril ang butas nito, piniling tapusin ang sariling buhay para mapigilan ang fungus. Ilang oras ang lumipas, dumating ang hukbo sa bayan para kunin ang sample. Pagkaalis nila, pinasabog ang buong lugar. Pagkatapos noon, dinala ang sample sa isang secure facility sa Kansas kung saan ito itinago sa cold storage.
Habang lumilipas ang mga taon, napabayan ang pasilidad at minsan pa nga ay pinaparentahan na lamang ng walang maayos na pag-aalaga. Noong 2026, ginawa na itong storage company. Isang umaga, dumating si Travis sa trabaho at agad siyang ginulo ng manager na si Griffin, na gustong humingi ng tulong para sa plano nitong pagnakawan ang building. Tumanggi si Travis kaya tinakat siya ni Griffin hanggang sa pumayag siyang kahit papaano ay buksan na lang ang pinto para sa grupo nito. Kinagabihan, dumating si Mary para puntahan ang kanyang storage unit. Magiliw si Travis at sinubukan siyang kausapin, pero nagmamadali si Mary. Matapos niya itong ihatid sa elevator, may narinig siyang tunog ng bipeng, pero inisip niyang wala lang iyon. Sa loob ng storage unit, kumuha si Mary ng baril mula sa isang botas at tumingin sa litrato ng kanyang namayapang asawa para batiin ito ng happy anniversary. Itinutok niya ang baril sa sarili para wakasan ang kanyang buhay, pero hindi niya nagawa kaya napagdesisyonan muna niyang matulog. Makalipas ang ilang sandali, muling narinig ni Travis ang beeping sound kaya ginamit niya ang intercom para tawagin ang bago niyang katrabaho na si Naomi. Pumunta si Naomi sa lobby pero wala siyang marinig na tunog. Habang nagpapakilala sila sa isa't isa at nagkamayan, napansin niya ang tato ni Travis. Sa mismong sandaling iyon, may tumawag kay Naomi at mabilis siyang nakipagtalo bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, narinig na rin niya ang beeping sound. Sa North Carolina, nagising si Robert dahil sa tawag mula sa gobyerno. Matapos niyang tiyakin sa kanyang asawa na ayos lang ang lahat, binuksan niya ang isang safe para kunin ang kanyang lumang satellite phone at tumawag sa dati niyang base. Ipinaliwanag ni Abigail na nakatanggap sila ng temperature breach alert mula sa isang decommission facility. Nagalit si Robert dahil ilang beses na niyang binalaan ang kanyang mga superior na maaaring maapektuhan ng panahon ang storage facility, pero walang nakinig sa kanya. Dahil retirado na siya ngayon, kailangan niya ng equipment at clearance. Nag-atubili si Abigail na ibigay iyon, kaya sinabi ni Robert na ito ang sitwasyong pinag-alayan niya ng personal niyang buhay at ito rin ang pagkakataon para tunay na makatulong sa mga inosente. Sa facility, na-realize ni na Travis at Naomi na nanggagaling ang tunog mula sa likod ng isang pader. Nang makatanggap muli ng tawag si Naomi, hindi niya ito sinagot at sinabi niyang ama iyon ng kanyang mga anak. Pagkatapos noon, sinabi niyang gusto niyang sirain ang pader para malaman kung saan nanggagaling ang tunog, pero tumanggi si Travis dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho. Napansin ni Naomi na galing sa kulungan ang tato ni Travis at nahulaan niyang nakaparol ito, kaya paulit-ulit siyang nagmakaawa hanggang sa pumayag siya. Kumuha si Travis ng mga gamit at gumawa ng butas sa pader, dahilan para mabunyag ang isang silid na may napakalaking computer. Pumasok siya sa loob para tingnang mabuti ang lugar, pero si Naomi ang nakarealize na isa pala itong control panel na nagmo-monitor ng temperatura. Matapos nilang sirain pa ang mas malaking bahagi ng pader, sumunod si Naomi sa loob at sinabi ni Travis na dating military storage ang building na iyon. May mapa sa dingding at kinuhanan iyon ng litrato ni Naomi nang mapansin niyang may mas mababang mga level pa sa ilalim. Gusto niya itong puntahan pero ayaw ni Travis, kaya muli na naman siyang nagmakaawa. Sa wakas ay nena si Travis at ibinahagi niyang buong buhay siyang naging madaling sumunod sa ibang tao, at iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa kulungan. Humingi ng tawad si Naomi dahil sa pagiging mapilit, at na-realize ni Travis na iimbestigahan niya ang lugar nang may kasama man o wala, kaya pumayag na rin siyang sumama. Sumakay ang dalawa sa elevator at sinundan ang mapa hanggang sa makakita sila ng pinto sa loob ng janitor's closet. Mukha itong sealed pero nang sipain nila ito ay agad ding bumukas at natuklasan nila ang isa na namang nakatagong silid. Pagpasok nila sa loob, tumunog sandali ang alarm. Tumingin sila sa paligid at napansin ang napakaraming kagamitan mula pa noong 70s, kabilang na ang mga hazmat suit. Sa dulo ng corridor, nakita nila ang entrance papunta sa lower levels gamit ang isang hagdan. Pagtingin nila sa ilalim, napagtanto nilang nasa around 500 feet ang lalim nito kaya pinababa muna ni Naomi si Travis. Sa lower levels, nakakita ang dalawa ng pinto na may nakasulat na DTRA Access Only. Dahil hindi nila alam kung ano ang DTRA, binuksan pa rin nila ang pinto. Sa kabilang side, may isang sealed chamber sa loob ng malaking pipe na puno ng nagyayelong tubig. Sa isang sulok naman, may mga daga na nababalot ng fungus at hirap ng gumalaw dahil nagkabuhol-buhol na ang kanilang mga buntot. Ang iba sa kanila ay kinakain pa ang isa't isa. Habang umiiwas si Travis sa isang dagang tumatalon papunta sa kanya, sumilip naman si Naomi sa bintana ng chamber door at nakita niyang kumakalat na ang fungus sa bawat pader. May fungus na rin sa mismong pinto, pero bago pa ito mahawakan ni Naomi, agad siyang pinigilan ni Travis. Matapos sabihin ni Naomi na mainit ang pinto, nagkasundo silang umalis na sa lugar. Sa labas naman, ipinarada ni Mike ang kanyang sasakyan at galit na sinuntok ang manibela.
Pagkatapos noon, tinitigan niya ang kanyang baril bago tawagan si Naomi, na siyang ina ng kanyang mga anak. Hindi sinagot ni Naomi ang tawag kaya nag-iwan si Mike ng voicemail habang nagrereklamo dahil hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag at ipinaliwanag niyang may malaking problema siya. Nang makarinig siya ng ingay mula sa trunk ng sasakyan, agad niya itong chinek at nagulat nang gumalaw ang pinto nito. Pagbukas niya ng trunk, nadiskubre niyang buhay pa pala ang post ang akala niya ay patay na. Humingi ng tawad si Mike dahil binaril niya ito, pero biglang humarap ang pusa at ibinunyag na nawawala na ang kalahati ng mukha nito dahil sa fungus. Sumitsit ito kay Mike bago tumalon palabas ng trunk at magsuka ng fungus sa lupa. Pagkatapos noon, umakyat ang pusa sa bubong at gumapang pataas sa antena kung saan nito tinapos ang sariling buhay. Nang matusok ng antena ang ulo nito, sumabog ang buong katawan at tumalsik ang infected blood kay Mike at sa ilang osa na nasa malapit. Agad na umakyat ang fungus sa utak ni Mike kaya bumagsak siya at ilang minutong nagsuka. Pagkatapos noon, inutusan siya ng fungus na maghanap pa ng ibang tao, na naintindihan naman niya bilang paghahanap kay Naomi. Matapos kunin ang kanyang baril, pumasok siya sa building habang sinusundan ng infected na osa. Sa loob ng DTRA plane, pinapanood ni Robert ang video ng pagkamatay ni Martens. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Wesley, na siyang bagong leader ng kanilang division. Iniisip ni Wesley na sobra nang nahuhumaling si Robert sa isang saradong kaso at nag-o-overreact lamang siya sa malamang ay simpleng sirang circuit. Nagkaroon sila ng maikling argumento bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, tinawagan ni Abigail si Robert at ipinaliwanag niyang nabasa na niya ang report nito tungkol sa insidente sa Australia kaya kampi siya rito. Nag-iwan si Robert ng mensahe para kay Trini na may kinalaman sa Item 7 at sinabi niyang hindi ligtas ang kanyang linya kaya sila na lang palagi ang dapat tumawag. Nang makita ni Wesley si Abigail na gumagamit ng personal phone, nagpanggap siyang nakikipag-usap sa kanyang boyfriend tungkol sa pregnancy scare para tantanan siya nito. Sa facility naman, sinesearch ng dalawa sa internet ang acronym at nalaman nilang ibig sabihin pala nito ay Defense Threat Reduction Agency. Paglabas nila mula sa janitor's closet, nagulat sila nang makitang may usang sumasakay sa elevator. Nagtaka si Travis kung paano ito nangyari kaya ipinakita ng flashback ang totoong detalye. Ilang taon na ang nakalipas, nakatakas ang fungus mula sa containment nito at dumaan sa isang butas sa pinto. Ilang oras naman ang nakalipas, may ipis na kumain sa fungus at nahawa rin ito. Sinubukan itong hulihin ng isang daga kaya napunta rin ang fungus sa ilong nito. Pagkatapos noon, gumapang ang ipis sa ventilation system at ilang minuto lang ang nakaraan ay nakarating ito sa kalsada kung saan nasagasaan ito ng sasakyan ni Mike. Dumiretso ang fungus sa mga gulong at palihim na pumasok sa trunk para buhayin muli ang patay na pusa. Mabilis na tumakbo pabalik sa lobby sina Travis at Naomi pero nadatnan nilang lumalabas na sa elevator ang osa. Pagkakita nito sa kanila, mabilis itong sumugod. Agad na hinila ni Naomi si Travis palayo bago sumabog ang osa. Tumalsik ang mga sungay nito at bumaon sa pader. Pagkatapos noon, lumabas din si Mike mula sa elevator at inamin niyang siya ang bumaril sa pusa ng kanyang mga magulang na sobrang mahal ni Naomi. Inilabas niya ang kanyang baril habang sinisigawan ang dalawa at inuutos na ibuka nila ang kanilang mga bibig dahil gusto niyang isuka ang fungus sa kanila. Agad na tumakbo palayo sina Travis at Naomi habang nagpaputok si Mike, at dahil sa mga putok ay nagising si Mary. Nang marinig nilang hinahabol sila ni Mike, mabilis silang nagtago sa loob ng isang random storage unit. Sa malas, naijam ang pinto kaya hindi nila ito maisara ng tuluyan. Naglakad si Mike sa corridor nang hindi sila napapansin. Pero may isang bagay na nahulog sa sahig sa likod niya. Mabilis itong hinila ni Travis papasok sa unit at tuluyang umalis si Mike nang walang nakitang kahit ano. Nakahinga ng maluwag ang dalawa dahil ligtas sila. Pero nang umatras si Travis, aksidente niyang nabangga ang ilang gamit at nakagawa ng malakas na ingay. Dahil doon, bumalik si Mike at sinubukang ipasok ang kanyang kamay sa loob ng unit. Kaya, nagtulungan sina Travis at Naomi na itulak pababa ang pinto hanggang sa tuluyan nila itong maisara. Napilitan si Mike na hilahin pabalik ang kanyang dagwang kamay na mayroon ng ilang bali na daliri. Pagkatapos noon, naghanap si Naomi sa internet ng numerong maaari nilang tawagan para humingi ng tulong. Sa airport naman, sinundo ni Trini si Robert at sinabi nitong kailangan muna nilang kunin ang Item 7 bago pumunta sa crime scene. Sa mismong sandaling iyon, tumawag si Abigail kay Robert at ipinaalam na may isang civilian mula sa facility na nasa kabilang linya. Pinagdugtong niya ang dalawang tawag kaya naikwento ni Naomi kay Robert ang lahat ng nangyari habang patuloy na binubugbog ni Mike ang pinto. Nang marealize ni Robert na nakakahanap na ng bagong paraan ang fungus para kumalat, nangako siyang pupunta agad siya sa facility at binigyan si Naomi ng mga instruksyon. Walang dapat humawak sa fungus, kailangan nilang manatiling nakatago, at hindi sila dapat makipag-usap
kan inuman maliban kina Robert at Abigail. Pagkababa ng tawag, sinabi ni Trini na malamang ay mamamatay rin ang dalawa. Habang nagtatalo sina Travis at Naomi kung maituturing bang zombie infection ang fungus, may narinig silang ingay sa labas. Dumating pala si Griffin kasama ang kanyang grupo para pagnakawan ang isang storage unit. Pagpasok ng grupo sa loob, nakita nila ang bangkay ng osa sa butas ng pader. Dahil doon, kinuha ni Griffin ang intercom para takutin si Travis dahil sinisira raw nito ang kanyang negosyo. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang storage unit para magnakaw ng maraming TV. Samantala, umakyat naman sina Robert at Trini sa isang bakod at sapilitang pumasok sa isang bahay kung saan nila binuksan ang isang kahon para kunin ang item 7. Habang palabas sila, hinarang sila ng may-ari ng bahay na may hawak na armas. Pero anak pala iyon ni Trini, kaya nilibang niya ito gamit ang malambing na pananalita at nakalabas ang dalawa ng walang gaanong problema. Pagdating sa labas, pinagalitan ni Robert si Trini dahil nagtago ito ng napakadelikadong bagay sa bahay ng isang civilian. Pero para kay Trini ay wala naman iyong problema kaya niyakap na lang niya si Robert. Sinabi niya rito na umalis na lang mag-isa dahil mabagal na siya ngayon at baka makaabala lamang. Habang nagmamaneho, kinausap ni Robert si Abigail at sinabi niyang kapag umulan, masyadong mabilis kakalat ang fungus at hindi na nila ito mapipigilan. Gusto niya ng satellite reconnaissance dahil anumang infected na nilalang ay magkakaroon ng kakaibang heat signatures sa radar. Kakailanganin ni Abigail na humingi ng ilang pabor para mabigyan sila ng access dito. Sa facility naman, gustong umalis ni Travis pero sinabi ni Naomi na masyado iyong mapanganib. Nagtalo silang dalawa at sa pagkakataong ito ay si Travis ang nanalo kaya lumabas sila sa unit. Habang palihim silang naglalakad sa quarters, napansin nilang lumalala na ang kondisyon ni Mike. Hindi nagtagal, nakita ni Mike ang kalahati ng mga magnanakaw sa loob ng isa pang unit at isinuka niya ang fungus sa kanilang mga mukha para mahawa ang mga ito. Pagkatapos noon, isinara niya ang pinto para manatili silang nakakulong hanggang sa tuluyang makontrol ng fungus. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Mike sina Travis at Naomi kaya agad niya silang hinabol. Nang muntik na niya silang maabutan, binaril siya sa ulo ni Mary at sumabog ang kanyang katawan sa buong quarter. Gusto sana ni Mary na sumakay sa elevator pero narinig ni Travis na paparating si Griffin kaya dinala niya ito sa hagdan sa halip. Binigay ni Mary ang kanyang baril kay Travis bago siya umalis. Samantala, hinanap ni Griffin at Friedman si Travis, na agad namang itinapon ang baril. Nainip na ang natitirang mga magnanakaw sa labas kaya umalis na sila dala ang ilang TV na kanilang nakuha. Hinarap ni Travis ang mga lalaki at sinabihan silang lumayo sa bangkay ni Mike. Sa loob ng nakakandadong unit, nagsisimula ng mawalan ng katinoan ang mga infected na magnanakaw habang walang tigil na binubugbog ang pinto. Sinubukan ni Travis na ipaliwanag na malubha ang kanilang sakit, pero gusto pa rin ni Griffin na buksan niya iyon. Nang subukan ni Griffin na takutin si Travis, nadulas siya sa dugo at aksidenteng pumutok ang kanyang baril na tumama sa braso ni Travis. Dahan-daang lumapit ang sugatang si Travis sa unit pero imbes na buksan ito, lalo pa niya itong ikinandado. Bago pa makareact si Griffin, binugahan siya ni Naomi ng fire extinguisher. Dahil napuno ng makapal na usok ang koridor, nagawa ni Naomi at Travis na makatakas. Pagod na si Friedman sa kapalpakan ni Griffin kaya inagaw niya ang baril nito. Dahil doon, sinuntok siya ni Griffin. Pagkatapos noon, sinabi niya sa mga magnanakaw sa loob ng unit na nasa kanila ang kanyang susi, kaya bahagya nilang iniangat ang pinto para maibalik ito. Nang buksan ni Griffin ang unit, natakot siya sa kakilakilabot na hitsura ng kanyang mga kasamahan. Napaatras si Friedman sa takot pero nadulas siya sa dugo at bumagsak sa fungus kaya nahawa rin siya. Sa loob ng unit, sinabi ng isang magnanakaw na masama ang kanyang pakiramdam bago bigla na lamang sumabog ang kanyang katawan. Paglabas ng dalawa mula sa building, sa wakas ay nakilala nila si Robert. Matapos kumpirmahin ni Abigail na pareho silang hindi infected, binigyan sila ni Robert ng baril at hazmat suits. Gusto niyang bumalik sila sa loob para i set up ang item 7, na isa palang bomba. Natarante si Travis sa ideya ng pagpatay sa mga tao, pero tiniyak ni Robert na makokontrol ang pagsabog sa ilalim ng lupa at sinabi niyang iyon lamang ang paraan para mailigtas ang mundo mula sa fungus. Mananatili si Robert sa parking lot para pigilan ang anumang infected na nilalang na susubok tumakas. Matapos isuot ang hazmat suits, kinuha ng dalawa ang bomba at bumalik sa loob. Samantala, sinimulan ni Robert na hiwain ang mga gulong ng bawat sasakyan sa parking lot para walang makatakas gamit ang mga ito. Sinabi ni Abigail
Abigail kay Robert na may paparating na mainit na katawan sa kanyang direksyon bago biglang lumitaw si Friedman sa likod niya. Agad siyang pinatay ni Robert gamit ang ilang putok pero dahil sa biglaan niyang paglingon ay sumakit ang kanyang likod kaya bumagsak siya. Matapos sumabog ang katawan ni Friedman, pinagbabaril ni Robert ang lahat ng motorsiklo at nagdulot iyon ng maliit na apoy. Sa hagdan naman, narinig ni Griffin ang pagsabog habang pilit niyang kinokontrol gamit ang kanyang baril ang mga infected niyang kasamahan. Pero isa sa kanila ang muling tumakbo palayo. Samantala, narating ni na Travis at Naomi ang chamber at nadiskubre nilang kumalat na rin ang fungus sa katabing silid kaya kailangan nila itong mapigilan bago makarating sa pipe. Nang ilapag nila ang bomba, nagulat silang makita na sinimulan na pala ito ni Robert kaya mayroon na lamang silang 6 minutes para makatakas. Habang mabilis silang tumatakbo palabas, nagloko ang countdown at lalong bumilis ang pagbaba ng oras. Sa labas naman, napansin ni Robert na papunta sa kanya ang fungus mula sa katawan ni Friedman. Kasabay nito, itinulak ng infected si Robert papunta sa pinto kaya agad niya itong binaril pababa. Sinubukan din niyang barilin si Griffin pero mabilis itong nagtago sa loob. Sa mismong sandaling iyon, umupo ang katawan ng infected at nagsalita. Dahil sa matinding takot, agad itong pinagbabaril ni Griffin bago tumakbo palabas. Nang itutok na sana ni Griffin ang baril kay Robert, biglang dumating si Trini at siya ang unang nakapatay rito. Samantala, hinarangan naman ni Naomi at Travis ang daan ng huling infected. Hindi nagdalawang isip si Naomi na barilin ito kaya tuluyan na silang nakalabas ng building. Itinaas ni Trini ang kanyang baril pero tiniyak ni Robert na hindi infected ang dalawa. Tinulungan ng grupo si Robert na makagalaw at mabilis silang sumakay sa sasakyan para makatakas. Ilang sandali matapos iyon, tuluyan ng sumabog ang bomba at sobrang lakas nito kaya pati ang lupa ay nagsimulang gumuho. Todo apak si Naomi sa sasakyan habang umiiwas sa mga bumabagsak na debris at pilit hinuunahan ang gumuguhong lupa. Makalipas ang ilang segundo, natapos din ang paglawak ng pagsabog at ligtas na nakatakas ang grupo. Sa base, wala nang nakikitang pulang signal si Abigail sa radar habang may alarm na nag-aanunsyo ng isang nuclear event. Kinabukasan, lumabas si Wesley sa balita at kinuwestiyon siya ng lahat ng reporters dahil hindi niya sineryoso ang fungus. Binisita ni Abigail si Robert sa ospital at nagpasalamat dahil pinaalala nito sa kanya kung bakit siya sumali sa DTRA. Sa parke naman, ipinakilala ni Naomi si Travis sa kanyang mga anak na babae. Samantala, sa loob ng kagubatan, may isang usang nagsuka ng fungus. Kaya, ano ang opinion nyo sa pelikulang ito? Iwanan sa comments sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Ray Paso John Mervay, Neil Adora, Jefferson Jade Dekigan, Jomar Camanian, Jerry Ellen Alf Erez from Philippines, Hilsi Gucon from Cebu, Nadine Peregrino from Calamba Laguna, Rekhale Malones from Bagong Silang, Richard Belaño from Mandaluyong, Suzette Gonzalez from Teresa Rizal, at Wade from Quezon Province. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.